Kumusta po kayo? Mabuting mabuti, di ba? Dahil mabuti po ang Diyos natin. Sa umaga pong ito, napakaganda na naman po ng ating mensahe na ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa't isa sa atin. Sa kasalukuyan po, atin pong pinag-aaralan o napag-aaralan po kung paano po tayong lahat, bilang mga tunay na mga mananampalataya, ay merong kakaiba o katangi-tanging katangian na wala po sa iba. O ang ibig ko po sabihin, hindi po makita sa mga hindi mananampalataya. At natutunan po natin o napag-aralan po natin for the last 2 weeks po, 2 Sundays, kung paano po yung kakaiba po yung pag-ibig, pagmamahal natin na itinuro ng Diyos sa atin. At tulad po, halimbawa, kapag sinampal ka sa kaliwa, ibigay mo yung kanan. Kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. Sa madaling salita po, ang ibig sabihin niyan, mahalin mo yung kaaway mo. Kung ano yung ginawa sa iyo, huwag kang gaganti ng masama. Yan po yung kakaiba sa atin. Yan po yung katangian na sa iba po hindi natin makikita. Makikita lang po yan sa mga tunay na mga mananampalataya o yung mga anak po ng ating Panginoong Jesus. Amen po ba? Pangalawang linggo po, ating pong natunghayan din o napag-aralan kung paano po magkaroon ng joy, ng peace. Kung paano po tayo magkaroon ng kagalakan at kapayapaan kahit ano po yung nangyayari sa ating kapaligiran. Kayo po ba may kapayapaan kayo? Kahit na nababalitaan po ba ninyo yung gera sa Ukraine, Russia, ngayon po sa kasalukuyan, yung Israel at saka yung Hamas, mga Palestine. Tandaan po ninyo, ang orasan po natin o mga palatandaan po natin sa muling pagbabalik po ng ating Panginoon, lagi po ninyong tinitignan kung ano ang nangyayari sa Israel, sa bansang Israel. Kaya nga po kung ano ang nangyayari dyan, malapit na pong dumating ang ating Panginoong Diyos. Kaya wala na pong dapat magplano na mag-backslide. Ala na po dapat tampuhin, malasibuyas sa kapanandaman. Dapat po matibay na po tayo. Amen. Amen po. Kaya po kahit na ano nangyayari sa kapaligiran po natin o sa personal po nating buhay, dapat meron pa rin tayong kagalakan, meron po tayong kapayapaan. Yan dalawang yan, yung tunay na kagalakan at kapayapaan, nagmumula lang po yan sa ating Panginoon. Sa mundo po, hindi niya pwedeng ibigay yan. Kaya sa umaga pong ito, atin naman pong pag-aralan, ang isa pa sa mga natatanging katangian ng isang mananampalataya, ng isang tunay na mananampalataya kay Kristo Jesus. Kaya nga po, pag-aralan natin kung ano po yung believers' patience and kindness. Patience. Ito po yung isa sa mga siguro po tayong lahat mag-a-agree tayo na dito po tayo nagkakaroon yung hindi natin napipigilan yung sarili natin. Kapag may dumarating po mga iba't ibang klaseng sitwasyon. At kung paano ka pa maging mabait, sa mga ibang tao. Pag-aralan po natin, ano ba yung patience? Ang sabi po ng dictionary, the capacity to accept or tolerate delay, trouble, or suffering without getting angry or upset. Forbearance, long-suffering, calmness. Sa Tagalog po, pasensya, pagtitiis, pagbabata, pagtsatsaga, pagpapaumanhin. Yan po yung patience. Yung kindness naman po, a quality of being friendly, generous, and considerate. Sa Tagalog po, kabaitan, mapagbigay. Ang kindness and patience po ay two sides of the same coin.
Ano po, nasa isang lang ano po yan, mga pera, kung pera po yan, harap, likod. Ano po? Kaya nga po yung patience is the seed whereas kindness is the flower. Patience is the consequences of humbleness, pagpapakumbaba po, at ng kindness, yung kabaitan po. A patient human being is kind and vice versa po ito. Kaya nga po, alam ninyong maging normal po yung BP ninyo? Sino po yung may mga matataas ang ano dito? High blood. Ano po? Ito po yung gamot. Yan po patience and kindness. Bakit po? Sabi po ng mga nag-aaral po sa health po natin, kapag ito raw po, yung kindness po, nagiging beneficial po ito sa ating health. Ito po pala yung nagpapataas doon sa oxytocin. Ano po? Sa ating katawan. At ito po yung nagbibigay nagre-relax sa ating nervous system. Ano po? Yan pala. Kaya pinag-aaralan ko, kung gusto mo palang maging 120 over 80 yung BP mo, ito pala yung kasagutan. Talagang ang pamamaraan ng Diyos, pakinabang sa tao. Yun lang ayaw nating sundin. Nandito pala. Kaya nga po, ano ang sabi? It also decreases the heart rate. O, tingnan po ninyo yan. O, ika yung ating high blood na. Di po, kayong nagme-maintain ng mga gamot na yan. Baka matanggal na po yung maintenance ninyong yan kapag ito po ay sinunod ninyo, ginawa ninyo. Ano pa po? It also decreases the heart rate and improves cardiovascular health leading to a healthy heart. Yan po yung sikreto. Ano po? Kaya nga po, dapat ito po yung makita sa atin bilang mga mananampalataya. Kaya po sa Galatians chapter 5 verse 22 up to 23, ano po ang sabi? Ito po yung magiging memory verse po natin the whole October. Kaya dapat memorize na po natin yan. Ano po? Kaya nga ano po ang sabi ng Galatians chapter 5 verse 22-23? Ang sabi po dyan, but the fruit. Tingnan po ninyong mabuti yung pagka-construct po ng sentence na ito. But the fruit of the Spirit is, pagkatapos po, love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Kapag ang banal na Espiritu po ay nasa sa atin, nasa sa inyo, dapat yung siyam na yan, nandyan din po sa inyo. Hindi po pwedeng pipili lang kayo, Pastor. Ang ano lang po sa akin dyan, yung pong love at saka yung joy, yung peace. Yung iba po, hindi ko na po pwedeng kunin pa yan. Yan po yung nilalaman ng banal na Espiritu. Kapag nasa sa iyo ang banal na Espiritu, dapat yung siyam na yan nagmamanifest sa iyong buhay, sa iyong sarili. Amen po ba? Kaya nga po, iisa lang yan. Kaya nga is. Pag sinabi pong is, ako po yun. Hindi po, singular, di ba? Kapag are, ano po, plural. Kaya dyan is, isa lang po yan. Nakapaloob po yan sa banal na Espiritu. Amen. Tandaan po ninyo, napaka-importante po ng banal na Espiritu sa isang tunay na mananampalataya. Pag-aaralan pa po natin yan. Kaya nga po, yung the root of patience and kindness is love. Ang pinakaugat po ng patience, ano po, yung pasensya, yung kabutihan, kabaitan, na meron po tayo bilang mga tunay na mananampalataya, ang pinakaugat, ang pinagmumulan po niyan ay yung tunay na pag-ibig na nagmula sa ating Diyos. Kaya nga po, dito, mababasa pa rin po natin o malalaman natin ano ba yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Katulad po nung nasabi ko last Sunday, kapag tinanong po tayo, ang ibibigay nating kahulugan niyan, yung lagi po nating naririnig, what is love? Love is blind. Yan po yung una nating na ibibigay na kasagutan. Pero maling-mali po yan.
ang tunay na kasagutan po ay laging makukuha po natin yan sa banal na kasulatan. Kaya nga po dito, sinabi po o nakasulat po sa 1 Corinthians chapter 13 verse 4, ang sabi po, love is patient and kind. Love is not jealous or boastful or proud. Basahin po ninyo yan 1 Corinthians chapter 13, mababasa po ninyo kung ano po yung tunay na kahulugan ng pag-ibig. Amen po ba? Kaya lagi po nating sinasabi na ang may final authority, ang may final say, lagi po ang Bible. Amen po. Dahil ang salita po ng Diyos kahit kailan hindi tayo dadalhin doon sa kamalian o tayo po ay mapasubo na gumawa ng mga pangit o masasamang bagay. Lagi po ang salita ng Diyos, ito po yung tunay na pamamaraan para po makapamuhay tayo ng merong pag-ibig, merong kapayapaan, may kagalakan, at yung ating pinag-aaralan po ngayon, meron tayong pagtsatsaga, merong kabaitan. Yan po, dito natin matutunghayan lahat yan sa Biblia. Kaya nga po sa umagang ito, atin pong ihanda, atin pong buksan ang ating mga kaisipan, ang ating mga puso sa salita po ng Diyos. Maging magalak po tayo na tanggapin natin na ito. Kung madalas nasasaktan ka po, ang ibig sabihin niyan, minunod ka, may tanggal ang Diyos doon sa mga pangit mong katangian. Ang gusto ng Diyos, itong mga katangian na ito, ang siyang makita po sa bawat isa't isa sa atin. Amen po ba? Kaya nga po, sumandali po tayong pumikit at manalangin. Panginoong Jesus, maraming salamat po sa umagang ito na muli kami po, Panginoon Diyos, ay inyong itinipon dito sa inyong bahay, sambahan, sa inyong sanktuaryo, upang pasalamatan ka, upang sambahin ka, upang itaas ang iyong makapangyarihang pangalan, Panginoong Jesus. Lord, wala po kaming ibang pag-uusapan, wala po kaming ibang itataas na pangalan, kung hindi lamang ang pangalan mo, Panginoong Jesus, kung gaano ka katapat, kung gaano ka kabuti sa bawat isa't isa po sa amin, Panginoong Jesus. Salamat po sa pag-iingat mo, Panginoon, sa bawat isa't isa, Panginoon. Ang dalangin ko po na buksan mo ang aming mata ng aming mga karunungan, Panginoon, ng aming pag-iisip, ng aming mga puso, Panginoon. Ganon din po yung mga nasa kanya-kanyang tahanan na nanonood, Panginoon. I pray, Panginoon Diyos, Lord, bless each of us, Panginoon. Panginoon, nawa ang salita mo. Tanggapin po namin na may kagalakan sa aming mga puso, Panginoon Diyos. Lord, maraming salamat po. Takpan mo po ako, lukuban mo po ako ng iyong banal at makapangyarihan na presensya, ang banal na Espiritu. Lord, ang salita mo, ang siya magiging salita ko lamang po, Panginoon Diyos. Maraming salamat sa iyo po, ang aming pinakamataas na papuri, pagsamba, pagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Believers, patience, and kindness. Yan po yung magiging serya po natin the whole October. Yung fruit of the Spirit. Atin pong gagawin, binahagi. Ginroup po. Una po yung pag-ibig, pangalawa po yung peace and joy, pinagsama po natin at ngayon naman po ito pong patience and kindness. Paano po tayo nagiging kaiba? Sa mga hindi pa nananampalataya kay Kristo. Malaki ang pagkakaiba. Yung patience, yung kindness. Kung hindi mo po tunay na nauunawaan ang mga salitang ito, ayon sa salita ng Diyos, ayon sa itinuturo ng salita ng Diyos, hindi po natin tatanggapin. Mahihirapan. Ang sasabihin po natin laging, mahirap. Mahirap po, Pastor. Pero pag-aralan po natin mabuti sa umagang ito. We are distinct. Pag sinabi pong distinct, natatangi, kakaiba. Naniniwala po ba kayo nun?
na kakaiba po tayo. Okay. We are distinct from the world because the Holy Spirit has given us patience, kindness towards difficult people. Wala na may amen? Mahirap nga po, ano po, nakatagpo na kayo, o kaya sabihin po natin na tayong lahat, meron na po tayong nakaharap, nakasama, nakasalamuha na isang taong napakahirap pakisamahan. Ginagawan mo ng mabuti, hindi pa mabuti sa kanya. Hindi pa tama. Gumawa ka ng tama, mali pa rin sa kanya. Ano po? Binigyan mo siya ng tubig, ayaw niya ng tubig. Ang gusto niya, ano po? Gatorade. Eka tumod. Hindi po. Dito sa mga taong sinasabi pong difficult people. Pero pag-aralan pa po natin kung paano po natin magawa na maging matyaga, mapagbigay, maging mabait po tayo sa mga taong ito. Ano po ang sabi ng Luke chapter 6 verse 32 up to 33? If you love only someone who loves you, will God praise you for that? Even sinners love people who love them. Verse 33, if you are kind only to someone who is kind to you, will God be pleased with you for that? Even sinners are kind to people who are kind to them. Basahin ko po sa Tagalog. Ano yung kasanting Tagalog yan? Napakaganda po sa Tagalog. Kung ang nagmamahal lamang sa inyo ang inyong mamahalin, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Ang mga makasalanan man ay nagmamahal din sa mga nagmamahal sa kanila. Kung ang mga gumagawa lamang ng mabuti sa inyo ang gagawan ninyo ng mabuti, anong pagpapala ang nararapat sa inyo? Kahit ang masasamang tao ay gumagawa rin niyan. Kung ganito po yung ating katangian, yung ugali po natin, wala po tayong pagkakaiba sa labas. Kung ang pwede mo lang palang mahalin ay yung nagmamahal sa iyo, anong pagpapala ang pwede mong tanggapin sa Diyos? Ang ibig sabihin, wala. Ano po? Kaya nga po dito itinuturo sa atin kung paano tayong maging mapagbata, maging mabuti, ano po, maging mabait sa mga taong napakahirap. Ano po, pakisamahan. Yan po yung katangian ng isang tunay na mananampalataya na nakikita po ng ibang tao na kakaiba sa atin. Kaya nga, napakarami pong comment sa atin. At ikay yung born again. Lagi po natin naririnig yan. Ano? Kinyananan ako. Pero, at kaganaka mo pa kaya? Bakit? Kasi tunay ang love, itamatsukya ka. Meni batya keng Diyos. Nung meni batya, kung nanggaling lang yan sa mundo, ano ang gagawin mo doon sa gumawa ng masama sa iyo? Di ba gagantihin mo rin ang kasamaan? Yan ang pamamaraan ng mundo. Pero kakaiba ang pamamaraan ng Diyos. Kaya nga sabi ko po, itong Bible na ito po yung pamamaraan ng Diyos na dapat nating sundin. Ipamuhay. Amen po ba? Eta na masyas buntok, malapit na pong datang inggino. Amen. Kaya nga po, ang ibig lang sabihin po dito, na dapat kung yung masama, yung taong napakahirap pakisamahan, dapat matuto tayong mahalin na. Maging mabait po tayo. Para pag nakita niya, talagang aliwaya, gusto niya may born again niya. Ano ang mangyayari? Baka isang araw sasabihin niya, bro, pwedeng tuki ko kaya ka, king Calvary? Amen? By their fruit, you shall know them. Sabi po ng salita ng Diyos.
Kaya nga po, yung patience is essential in building good relationship. Napakahalaga. Kailangan po talaga yung pagbabata. Para po magbuo ng magandang relasyon sa tao. Amen po ba? Napakaganda. Kaya habang aking pinag-aaralan po, totoo ito. Totoo. Patience is essential in building good relationship. At atin naman pong tunghayan, pag-aralan pa, kunin po natin itong mga kaalaman na ito ayon sa salita ng Diyos. Lalong-lalo na po kung ano yung nakasulat po sa Proverbs, sa Tagalog po, kawikaan. Napakarami pong mga salita ng Diyos na itinuro sa atin kung paano po tayo maging patient at maging kind sa kapwa po natin. Sa Proverbs chapter 19 verse 11, ang sabi po, a person's wisdom yields patience. A person's wisdom yields patience. It is to one's glory to overlook an offense. Tingnan po ninyo ito. Napakaganda. Gusto ko po kasi tinatranslate sa Tagalog eh. Sabi po dyan, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Maski ako niya po explain. Tagalog niya po yan. Kaya na po. Sabi po yan, ang kahinahunan ay nagpapakilala ng katalinuhan. Ang pagpapatawad sa masamang ginawa sa kanya ay kanyang karangalan. Kaya nga kung nagpatawad tayo, nag-release tayo ng kapatawaran, yung instantly, yung nangyari po dito, may nangyaring sitwasyon, tapos, bro, pasensya, nagpapakumbaba ka, ikaw pa nagpapakumbaba, ikaw pa yung gumawa ng paraan para magkasundo kayo, yun pala ay isang karangalan sa iyo. Lalong tumataas yung pagkatao mo, umaangat, yung integrity mo. Kaya nga, pag binanggit yung pangalan mo, si ganyan, tiga Calvary lang. Calvary niya ito, aliwala talaga rin yung Calvary. Hindi ba magandang pakinggan? Kesa doon, din kay Calvary, para-parehas mo pala, lamang penaliwa. Pumili po kayo doon sa dalawa. Tiga Calvary la rin. Aliwala talaga rin. Akit mo talaga. Itang tuturuda. Gagawan da. Amen. Ano pa po yung pangalawa? Sa Proverbs chapter 15 verse 18, a hot-tempered person stirs up conflict, but the one who is patient calms a quarrel. Ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan. Ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. Amen. Ang ganda sa Tagalog. Amen. Ano pa po? Proverbs chapter 25 verse 15. Use patience and kindness when you want to persuade leaders and watch them change their minds right in front of you. For your gentle wisdom will quell the strongest resistance. Ang ganda po nito. Ang sabi po sa Tagalog, Proverbs 25:15. Sa malumanay na pakiusap, pusong batoy na babagbag. Sa pagtitiyaga, pati hari ay nahihikayat. Totoo po ito. Kapag naging mahinahon ka, naging mabait ka sa isang tao, kahit na very, very harsh siya sa iyo, mahihikayat mo yan. Kakalma po yan. Ano pa po ang sabi ng salita ng Diyos? Proverbs chapter 25 verse 21-22. If your enemies are hungry, give them food to eat. Pastor naman, ulitan kaya po. Kasi alang mag-amen. Bala mo na, anong kasakit. Kaya po, if your enemies are hungry, give them food to eat. Kasi po, tanggapin natin at hindi, yan po yung pamamaraan ng Diyos. Ano po yung susunod? If they are thirsty, give them water to drink. Katindi na po. Ano pa ang sabi? You will heap burning coals of shame on their heads, and the Lord will reward you. Tingnan po ninyo, pagmasdan ninyo,
Every time na sumusunod tayo sa pinag-uutos ng Diyos, spoiled po tayo. Merong reward kaagad. Amen? Yan po yung Diyos natin eh. Amen? Aneng ka-generous kaya katamo, pero itamo, tamong kakuriputan. Aminin po natin at hindi. Pero ang Diyos hindi po nabawasan yung katapatan niya sa atin. Amen. Ang gaganda po, no? Basahin ko pa rin sa Tagalog. Ano po? Kapag nagugutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin kung siya'y nauuhaw. Sa gayoy, mailalagay mo siya sa kahihiyan at tatanggap ka panang gantimpala mula kay Yahweh. Kapag ganito po yung ginawa natin, ano po, yung ating kaaway, o yung kung sino po yung naging kaalitan mo, naging ganito yung katangian mo, naging mabait ka pa sa kanya, naging pasensyado ka pa sa kanya, pasensyoso ka pa sa kanya, ano po, marirealize niya sa sarili niya, mali ko, at kinyanang kayong taong ini. Bakit ginanito ko itong taong ito? Ang bait pala. Ito po yung ibig sabihin nito. Marirealize niya na mali siya. Hindi pwedeng hindi siya magpapakumbaba. Ano? Magkaibigan pa kayo ngayon. Wala ka pang kaaway. Meron pang kapayapaan. Kahit na saan ka pumunta, pag nakita mo siya, hey bro, how are you? Good? Better than yesterday? Amen? God is good. Amen. Ano pa po? Sa Proverbs 11:17, people who are kind will be rewarded for their kindness, but cruel people will be rewarded with trouble. Tayo pong laging nasa daan, yung mga nagmamaneho. Ito po, na-experience natin. Ako, kailan ko lang po na-experience sa may Pulumbulo. Talagang ginit-git na ako po. Ano naman kalwalas kita. Napakaluwang po dito dahil po yung mga papuntang Balibago, naharang po ng mga ibang sasakyan. Hindi ko po alam kung anong pumasok doon sa taong yon, sa isip niya. Napakaluwang naman, at kita na, talagang aking BMW po, ang tricycle ko. Kinyanan ko niya po, dinikit ko na nga dito sa katabi ko. Ano po, para hindi lang niya, ano po. Pero alam po niyo, ang Diyos, ang banal na espiritu po, binigyan niya po ako, siniper na yung asbuk ko. Pati yung kaisipan ko, mag-isip po na magsalita ng hindi maganda, hindi po ako nagsalita. Hindi ko binuka yung bibig ko. Tapos yung tricycle na nasa harapan ko, ang sabi niya po, ninanuya kanya niyan, bro na. Sila na po yung nagsalita. Pagkatapos, bago umalis, pinaiyak niya yung gulong niya. Ihabang na. Ada rin taon O ilan na po sasabi? Hindi ba kasumpa-sumpa, mga sumpa yung mga sinabi sa kanya? Ito po yung sinasabi dito na, but cruel people will be rewarded with trouble. Imbis na pagpapala yung sinabi, binigkas ng mga tao, puro cursed. Ano po? Kaya nga, ito po ay napakaganda na maging ano po tayo, patience at ano po, kind sa mga taong mahirap pakisamahan. Amen. Amen. Kaya nga po sa Calvary Temple, magmula ngayon, ito na po yung ating katangi-tangi. Ano po, mga ugali, mga pag-iisip po natin para po makita ng mga ibang tao, aliwala talaga rin kay Calvary. Aliwala pala, isto may born again ka. Totoo pa na maragul ang maragul, impamagbayo. Napakalaki ng pagbabago. Amen. Kaya nga po, lahat ng mga ginagawa natin, meron pong mga rewards po yan. Ano pa po ang sabi sa Colossians chapter 3, verse 12 up to 13? Since God chose you to be the holy people, pinili po tayo ng Diyos. Amen. Kaya naririto ka. Ano po? Ano sabi? You must clothe yourselves with tender-hearted. Ano po? Mercy, kindness, humility, gentleness, and patience. Make allowance for each other's fault and forgive anyone who offends you. Remember, the Lord forgave you, so you must forgive others. Sa Tagalog,
para dumami yung mag-amen. Kaya nga, dahil kayo'y hinirang ng Diyos, minamahal niya at pinili para sa Kanya. Dapat kayong maging mahabagin, mabait, mapagpakumbaba, mahinahon at mapagtiis. Mapagpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo, kanino man. Sino po yung meron pang hinanakit? Sige, ano ka magtas gamat? Ano po? Kung may hinanakit kayo, kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. Amen. Maliwanag po sa Tagalog yan. Kaya nga po, pagkarinig ninyo dito sa salita ng Diyos, release na po ninyo yung pagpapatawad. Dahil po, lakoyo na po yan. Kasi yan ang magpapataas ng BP ninyo. Di ba? Pag nakikita mo yung tao yun, pag hindi ka nagpatawad, tumataas yung high blood mo. Ano? Kaya nga po, kakaiba yung pamamaraan ng Diyos eh. Ako, believe? Hindi ba kayo believe? Hindi ba kayo talagang humahanga sa pamamaraan ng Diyos? Po, tayo lang ang matigas ang ulo eh. Ayaw lang natin sundin eh. Ang gusto natin, pahirapan pa natin yung sarili natin. Pero napakadali lang po, napakagaan. Kapag talagang meron kang tunay na pag-ibig at yung gusto mo, yung lagi mong ma-please ang Diyos sa buhay mo. Ano po? Napakasarap. Kaya nga po, yung mga dapat po nakikita natin na tayo po ay natatangi, kakaiba tayo sa mundo. Ano po? We are distinct from the world because the Holy Spirit has given us, pangalawa po, patience and kindness in unpleasant situations. Karamihan po dito, kahit ako po mismo, bumabagsak po ako dito. Kung i-grade po ako, 1 to 10, siguro sa 5, 6, ganyan po. Nagiging totoo lang po ako sa sarili ko. Sabi ko, nung pinag-aaralan ko, Lord, potong unpleasant. Kapag hindi na kaaya-aya, hindi na maganda yung sitwasyon, yung makalaman mo, yung last of the flesh, yan yung umiiral. Kaya nga, kung wala ka pang alam sa salita ng Diyos, matatangay ka na. Talagang mahuhulog ka sa bitag ng kaaway. Magiging mainitin ang ulo mo. Kaya dito po yung patience and kindness in unpleasant situation, napaka-importante po. Dito mo talaga makikita yung sarili mo. Kung yung una, difficult people, dito naman, unpleasant situation. Parehong napakahirap. Pero salamat sa Diyos. Sa kanyang mga salita na nagbibigay po ng kaliwanagan sa ating kaisipan. Yung puso natin, nababagbag, naiiba, nababago, na dapat pala ganito dapat. Sa mga unpleasant situation. Ano ang sabi ng Romans chapter 12, verse 12? Be happy because of the hope you have. Be patient. When you have troubles, pray all the time. Be happy because of the hope you have. Sabi po niya, magalak kayo dahil sa inyong pag-asa. Magtiyaga kayo sa inyong kapighatian at palaging manalangin. Napaka-importante po ng pananalangin. Yung araw-araw, kahit na naghuhugas ka lang ng plato, naglalaba ka, naglilinis ka sa bahay, nagdadrive ka, nagmi-ministry ka, papunta ka pa lang dito sa church, nagbibihis ka, naliligo ka, nagkakape ka. Napakasarap po ng manalangin. Yung nagpapasalamat ka sa Diyos. Kung anong meron ka. Kung ano yung sitwasyon mo sa kasalukuyan. Meron bang problema? Meron ka bang pinagdadaanan ng mga pagsubok? Nahihirapan ka ba? Dumarating yung panahon, nandyan na yung may-ari ng inuupahan mo. Nandyan na yung tiga-electric. Nasa tapat mo. O mamayad ko po,
Ganon din po sa tubig. Ano po? Overdue na po, na ano po dapat tanggawan. Mamayad ko po. Ingay na. Kapag dumarating po yung mga ganyan, nararatel tayo, di ba? Hindi na natin alam kung ano yung gagawin natin. Pero ang sabi po dito, magkaroon tayo ng patience, ng kindness. Wag po tayong maging harsh doon sa mga tiga-electric o tiga-water district. Ano po? Kasi gagawin damo yung obrara. Kaya itinuturo ito. Kasi ako po, nagtrabaho ko sa Angeles Electric. Po taragong palmuranda ka, bala mo yung katao. Po tampanyabihanan da ka. O siyempre, makikipag-obra ko mo po, gagawang ko mo po. Hindi naman kaagad-agad kasi ako po, hindi ako kaagad-agad nagdi-disconnect. Kinakausap ko muna. Pero kung sabihanan da ka, talagang mga latika, lumub ka talaga kay bulsa mo. Makalog ka. Pero dito po, iba yung pamamaraan ng Diyos. Ano po? Kahit na gano'n yung ginagawa, kung kayo po, nagtatrabaho kayo, ano po, frontliner kayo, ano po, pag ganyan po yung tao, nakausap niyo, bilang mga tunay na mananampalataya, ayan po yung sikreto. Para hindi na po tumaas yung inyong BP. Ayan, magiging healthy ka pa. Talagang pakinabang ang salita ng Diyos kapag pinakinggan mo, sinunod mo, ipinamuhay mo, ang sarap. Walang problema. Amen. Kaya nga, kung babasahin po ninyo yung Romans chapter 12, doon sa unahan yung verse 1 and 2, ano po ang sabi? Transformation and renewing of our mind. Kaya, pag na-transform, na-renewed ka, ito, yung patience, yung kindness sa mga unpleasant situation, pwede po nating gawin yan. Mangyayari po yan. Amen po. Tungkol po natin, o pag-aralan po natin, kung paano ang bansang Israel po, kung ano po yung kanilang mga naranasan nung nasa wilderness po, nasa disyerto po sila, na mapag-complain la po. Tingnan po ninyo, pag-aralan natin. Sa 1 Corinthians chapter 10, verse 1 up to 11, sabi po ni Apostle Paul, ikinukwento niya, sinasabi niya po ito, itinuturo niya sa mga tiga-Korinto. Ang sabi po niya, I don't want you to forget, dear brothers and sisters, about our ancestors in the wilderness long ago. Ito pong wilderness na ito po yung unpleasant situation ng mga Israelita nung nasa, disyerto sila. Yung mga naranasan po nila na mga hindi kaaya-aya, napakahirap na mga sitwasyon. Ang sabi po ni Paul, all of them were guided by a cloud that moved ahead of them. Kung alam po ninyo ang kwento ng mga Israelita, nung nasa disyerto sila, ano yung nagiging bubong nila? Yung nagbibigay po ng lilim sa kanila. Hindi po yung pillar of clouds. Pero ano po ang sabi? And all of them walked through the sea on dry grounds. Lumipat po sila doon sa kalagitnaan na napakalaking Red Sea na hinati po ng Diyos. Ginawa po na-experience po nila. Literally, na-experience po nila yan. Ano pa po ang sabi diyan? In the cloud and in the sea, all of them were baptized as followers of Moses, and all of them ate the same spiritual food, and all of them drank the same spiritual water. For they drank from the spiritual rock that traveled with them, and that rock was Christ. At ang bato na yon, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. Yan din po yung kasama natin sa kasalukuyan. Yet God was not pleased with most of them. Pakiramdaman niya po masalesin. Bakit hindi po natuwa, hindi nagalak ang Diyos sa kanila? Pinakita na, ibinigay na ng Diyos ang lahat sa kanila. Pinrovide na po ng Diyos ang lahat sa kanila. Bakit hindi pa natuwa ang Diyos sa kanila? Ano po ang sabi? And their bodies were scattered in the wilderness. These things happened as a warning to us. Ano po? Bakit naging babala ito sa atin? So that we would not crave evil things as they did. Hindi pa naging sapat sa kanila kung ano yung pinagkaloob ng Diyos. Pinakain na nga sila lang ang nakakain ng mana na pagkain sa langit.
Pinakain sila ng millions. Pinrovide ng Diyos yung karne. Ano po, yung mga pugo. Pero hindi pa rin sila naging mapagpasalamat sa Diyos. Kaya nga po, ano ang sabi dito? As the scripture, sabi po, and their bodies were scattered in the wilderness. These things happened as a warning to us so that we would not crave evil things as they did, or worship idols as some of them did. As the scripture says, the people celebrated with feasting and drinking, and they indulged in pagan revelry. And we must not engage in sexual immorality as some of them did, causing 23,000 of them to die in one day. Nor should we put Christ to the test. Huwag daw po nating subukan. Ano po? Ang ating Diyos, as some of them did and then died from snake bites. And don't grumble as some of them did and then were destroyed by the angel of death. These things happened to them as examples for us. They were written down to warn us who live at the end of the age. Tayo pong lahat nararanasan natin sa kasalukuyan ang pagpapala, ang blessing ng Diyos sa inyong kanya-kanyang buhay. At dapat kung ano man po yung sitwasyon ninyo ngayon, ano man po yung nararanasan ninyo na hindi maganda, matuto po kayong magpasalamat sa Diyos. Po, magkaroon po tayo ng pagtsatsaga, ng mahabang pasensya, na habang po tayo ay ginagawa natin itong pagpapasensya na ito, nagtsatsaga po tayo, dapat gumagawa rin po tayo ng kabutihan. Huwag nating gayahin. Kaya nga sabi po dito, no, ito po ay warning sa atin. Ano po? Basahin po ninyo ang buhay ng mga Israelita. Sila lang po ang nasa o sila lang po yung naka-experience ng ganitong himala na ginawa ng Diyos sa kanila. Pero dumating yung ano po, yung sitwasyon na nasa gitna sila ng disyerto. Ano, Moses, dinala mo ba kami rito para patayin o mamatay? Ano po? Pero hindi nila nakita yung ginawa ng Diyos sa kanila, yung ginagawa ng Diyos na kabutihan, yung lahat ng magagandang bagay. Kakaunting kahirapan, nibagsak lang. Dapat tayo po, hindi tayo ganito. Amen po ba? Never complain. Ano po, wag po tayong maging mareklamo katulad ng mga Israelita. Sa James chapter 5 verse 10 up to 11, brothers and sisters, follow the example of the prophets who spoke for the Lord. They suffered many bad things, but they were patient. Amen? Kahit na po ano nararanasan natin. Kahit po bugbugin tayo, gawin tayong patsimbag ng kaaway sa mga iba-ibang klaseng problema, pagsubok, maging matyaga po tayo. Dahil po yung mga nagpapatuloy, sila lang po yung maliligtas. Sila lang po yung makakasama ng ating Panginoon. Yung magtsatsaga lamang. Yung magpapatuloy lamang. Amen po ba? Kaya wala na pong panahon, wala na po sa kokote natin na mag-backslide tamo. Eta na po sa sabyan. Huwag na po lumabas sa bibig natin. Ako bisa mag-born again kasi makanya yung born again, kasakit pala, dakala problema. Diyang ka, born again brother and sister. Po, masigit pa yung problema na nasa labas. Dito, meron kang katuwang. Walang iba kung hindi ang Diyos nating makapangyarihan. Amen po. Sa verse 11, ano po ang sabi? And we say that those who accepted their troubles with patience now have God's blessing. Na ninyo? Di ba? Talagang kaya nga po, kapag nandyan na yung mga problema na yan, Lord, thank you po. Balo ko po, atin na naman blessing, Lord. Kung paano yung gravity
ng iyong pagsubok, ng mga problema mo, pag napagtagumpayan, managtyaga ka, mas malaki pa dyan ang blessing na darating sa inyo. Believe it or not. Ang kailangan lang po natin, maniwala po tayo. Do you believe? Amen. And we say that those who accepted their troubles with patience now have God's blessing. You have heard about Job's patience. You know that after all his troubles, the Lord helped him. This shows that the Lord is full of mercy and is kind. Amen. Sino pong may alam sa kwento ni Job? Di ba? Nawala ang lahat sa kanya, nagkasakit pa siya. Ano po? Yung kaisa-isang dapat kasangga niya. Ano po ang ginawa? Binuli niya pa si Job. Mamatay ka na sana. Isumpa mo ang Diyos mo at mamatay ka na sana. Pero ano po ang nangyari kay Job? Hindi po siya naggalit. Ano po? Asawa na ka pa man, makanyang ka. Na po, alay po sinabi. Nagsasalita ka na parang isang mangmang. Po. Siguro yung pagsasalita ni Job doon, napaka-hinahon pa. Itang pasensya kay asawa na, akin mo po. Itang kindness, yung kabaitan niya pa sa asawa niya, kahit na gano'n yung puno na siya ng mga bukol, ano po, mag-umpisa sa bumbunan hanggang talampakan, tapos ganyan pa yung asawa niya, imbis na yan ang magbibigay ng encouragement, siya pa yung nag-discourage sa kanya. Pero napakabait pa rin ni Job sa asawa niya. Kaya ano po yung bunga nung kanyang ganon na katangian. Hindi ba pinagpala siya ng Diyos? Doble. Amen? Pwede ho bang mangyari yan sa atin? Pwede dahil yung Diyos ni Job at ang Diyos natin sa kasalukuyan, iisa lamang. Amen. Okay. Patience is the ability to endure stress without complaining. Amen. Kayapin, di ating matas sa presyon, ayaning kasagutahan. Nepo, pilang na rin kayo ni Ray mag-maintenance? alam bisa po mong kaya na. Mga kapatid, ito po hindi biro ito. Totoo po ito. Yan po yung gamot talaga. Ito po yung tunay na gamot. Yung mga iniinom po ninyong gamot, ako po, hindi pa ako nagme-maintenance. Glory to God. Hingay na. 61 na ako po, pero nagtataka yung mga kapatid ko, tinatanong nila sa akin, nagme-maintenance. Hindi, sabi, magpatingin ka o magpalawi, wala na ako masakit. Yung kagalingan ko'y kasikanan ko yung Ginoo. Kaya nga po, uulitin ko po, yung may mga matataas na high blood. Mataas na high blood pa. Ang kasagutan po, ang gamot dyan. Ano po, ang gamot dyan? Ano po? Patience at kindness. Amen. Basta nasa sa iyo yung fruit of the Spirit, of the Holy Spirit, normal, 120/80. Sigurado ang iyong BP. Amen. Mawawala yung mga maintenance ninyo, yung gamot na yan. Amen. Okay, we are distinct from the world because the Holy Spirit has given us patience and kindness in waiting upon the Lord. Hallelujah. Malapit na yung datangin Ginoo. Kaya dapat magtsagata mo. Habang magtsagata mo, habang umahaba po ang pasensya natin, nagpapasensya tayo dito sa mga difficult people, sa mga napakahirap na sitwasyon, patuloy po tayong gumawa ng kabutihan para sa Diyos. Habang naghihintay po tayo. Amen po ba? Ano po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 25? But if we hope for what we do not yet have, we wait for it patiently. Kung may kahilingan po kayo sa Diyos, ano man po yung kahilingan ninyong yan? Magbata lang po kayo. Habang nagbabata kayo, habang kayo po ay naghihintay, gumawa po kayo ng mabuti. Maging mabait po kayo sa inyong mga kapwa. Amen po ba? Alam na po ninyo yung ibig ko sabihin.
Tagalugan kaya pa po. Hindi po. Kaya nga, habang naghihintay po tayo, gumawa po tayo ng mabuti. Psalms 37 verse 7, be still in the presence of the Lord. Maging payapa ka sa presensya ng Diyos. Ano po? Ano ang sabi niya? And wait patiently for Him to act. Don't worry about evil people who prosper or fret about their wicked schemes. Lord, bakit iya po? Lord of the Lord. Lord of gamblers. Lord of drugs. Pagpalan mo lang. Masanting niya sakyan, masanting niya bale, at sungan karela. Ano po ano ba yung pamamaraan? Ano ba yung itinuturo sa atin ng salita ng Diyos? Ano po? Ang sabi sa Psalms 37 verse 3, lagi po ninyong tatandaan ito, lagi natin tandaan. Ano po? Be still in the presence of the Lord. Amen po ba? Amo po, Tagalugang kene po. Lawing kining kakong kodiko. Ang sabi po dyan, sa harap ni Yahweh ay pumanatag ka. Amen. Ano po ang sabi? Maging matyagang maghintay sa Kanya, huwag mong kainggitan ang gumiginhawa o sa likong paraan, umunlad man sila. Huwag daw po nating kainggitan. Huwag nating kainggitan. Sino? Yung mga, santing na bale? Santing na kaya? Ang tandaan po ninyo, yung mga bagay-bagay, lahat dito sa mundong ito, mawawala po. Pero tandaan ninyo, itong mga salita ng Diyos, yung mga pangako niya po, matunaw, magunaw po ang buong mundo, mananatili pa rin ang salita po ng Diyos na totoo. Amen. Kanya mana ni salita na ng Ginoon. Ingkay na. Lamentation, chapter 3, verse 25-26. The Lord is good to those who wait for Him, to the soul who seeks Him. It is good that one should wait quietly for the salvation of the Lord. Sa Psalms 27 verse 14, wait patiently for the Lord. Be brave and courageous. Yes, wait patiently for the Lord. Amen. Kaya nga po, matuto po tayo dito sa kwento o sa buhay po ni Abraham. Sino po nakakaalam sa kwento ni Abraham? Ito po, napakagandang halimbawa po sa atin. Ano po? Kung paano po si Amang Abraham, yung ipinangako ng Diyos sa kanya na magkakaroon sila ng anak ni Sarah. Naghintay po. Naghintay, nagtiyaga. Gumawa ng mabuti, naging mabait si Abraham. Tingnan po natin sa salita ng Diyos kung paano naging mabait, matyaga si Abraham. Sa Hebrews chapter 6 verse 15, then Abraham waited patiently. Ano po? And what God had promised. Kaya pala pag nagtsatsaga ka, na naghihintay, yung pangako ng Diyos, ipagkakaloob niya. Doon sa tamang panahon po ng Diyos. Tandaan po ninyo, meron pong perfect time ang Diyos sa atin. Opo, meron tayong hinihingi na ibibigay niya po kaagad yan. Kung meron po tayong hinihingi na hindi niya pa na ibibigay, hindi niya pa binibigay, excuse po. Ang ibig sabihin nun, meron siya pang binabago sa iyo. Para kapag tinanggap mo ito, ipinagkaloob niya sa iyo, tinanggap mo ito, siguradong pakinabang sa iyo. Napakaganda po ng purpose ng Diyos sa atin. Maghintay lang po tayo. Matuto tayong maghintay. Kaya nga po si Abraham, sa Romans chapter 4 verse 19-21, paano po siya naghintay? Paano siya nagbata? Ang sabi po dito sa Romans chapter 4 verse 19-21, ang sabi po dito, without weakening in his faith, he faced the fact that his body was
dead, since he was about 100 years old, and that Sarah's womb was also dead. Yet he did not waver through unbelief regarding the promise of God, but was strengthened in his faith and gave glory to God, being fully persuaded that God had power to do what he had promised. Amen po ba? Noon po walang Bible sa panahon po ni Abraham. Ang ginagawa lang po niya kung ano yung sinabi ng Diyos sa kanya, yun po yung kanyang pinagmumuni-munihan, araw, tanghali, gabi. Lalabas siya doon sa tolda niya, titingala siya sa langit, titingnan niya yung mga kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Totoo nga ang Diyos, makapangyarihan ang Diyos. Kung ang mga bituin na yan, nailagay niya dyan at hindi bumabagsak, yung pangako niya sa akin, hindi pwedeng hindi niya tutuparin. Kaya nga po, hindi po naging, anong tawag nito? Yung malamig, mainit, yung pananampalataya po ni Abraham. Kung hindi po talagang, sabi nga ng salita ng Diyos, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Talagang nakatingin lang po siya, yung faith niya, talagang nakatuon lamang doon sa sinabi ng Diyos. Matatag po. Hindi nag-alinlangan si Abraham sa kanyang pananampalataya sa kanyang Creator, sa Diyos na nangako po sa kanya. Kaya nga, dumating yung panahon, almost 99 years na po siya, 100 years old na po siya, noong maranasan niya yung pangako ng Diyos, noong ibigay sa kanya, sa kanilang mag-asawa, si Isaac. Natupad po. Bakit? Dahil naghintay po, nagbata. Naging matyaga po si Abraham. Hindi po siya naglumo. For 25 years, ang ginawa lang niya, pinupuri niya ang Diyos. Pinapasalamatan niya ang Diyos. Amen? Isaiah chapter 40, verse 31, but those who are waiting, pag sinabi pong waiting, yung trust, yung pagtitiwala mo, yung hope, yung pag-asa mo, nasa kanino? For the Lord will have new strength. For those who are waiting for the Lord will have new strength. They will get wings like eagles. Running, they will not be tired, and walking, they will have no weariness. Hindi tayo mapapagal, hindi tayo mapapagod kapag ang Diyos po ay nasa sa atin. Kasama po natin ang Diyos. Ano po? Patience requires the willingness and determination to wait. Amen po. Sino po yung maraming natutunan ngayong umagang ito? Kung paano po tayo maging patient, maging kind sa mga iba-ibang klaseng sitwasyon na atin pong nararanasan. Tayo po ay mag-review na. Believers' patience and kindness. Number 1 po. Patience and kindness toward difficult people. Patience and kindness in unpleasant situations. Patience and kindness in waiting upon the Lord. 2 verse po na gusto kong ibahagi sa inyo. Sa Ecclesiastes chapter 7 verse 8 up to 9, finishing is better than starting. Patience is better than pride. Control your temper, for anger levels you as fool. Basahin ko po ito sa Tagalog. Napakaganda po. Ang sabi po ng mga ngaral, ano po, Ecclesiastes 7 verse 8 up to 9, ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang pagtsatsaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Pag-aralan mong magpigil sa sarili, mangmang lamang ang nagtatanim ng galit. Maliwanag po. Pag nagtatanim ka pala ng galit, ikaw ay isang mangmang. Kaya ang isang mangmang walang ginagawa yan kung hindi masama. Gusto mong maging mabuti ka? Ano po? Sundin po natin ang pamamaraan ng Diyos. Last verse po. Sa James chapter 5 verse 7 up to 8, dear brothers and sisters, be patient as you wait for the Lord's return. Consider the farmers who patiently wait for the rains in the fall and in the spring. They eagerly look for the valuable harvest to ripen.
you too must be patient. Take courage, for the coming of the Lord is near. Amen po. Always be patient and kind in all seasons of your life. Amen. Ito po yung hamon sa atin sa umagang ito. Kaya nga po, tayo ay merong katangi-tangi, kakaiba po, na ugali po dahil si Kristo ay nasa sa atin. Tandaan po ninyo, kapag nasa sa inyo ang banal na Espiritu, yung siyam po, dapat nakikita po sa buhay po ng bawat isa't isa sa atin. Amen po. Tayo pong lahat ay tumayo at tatanggap po tayo ng banal na hapunan. At habang tayo po ay